Tina, huwag mong asahan na may matatanggap ka pa mula sa amin pagkatapos ng araw na ito. Masyado kang walang silbi, ni isang anak ay hindi mo maibigay kay Robbie. Tapos na ang 11 taon ng pagtitiis namin sa iyo, kaya pirmahan mo na ang divorce papers na ito at lumayas ka na. Ang bawat salita ni Doña Alicia ay tila mga karayom na humuhukay sa kanyang dibdib. Sa loob ng kusinang puno ng amoy ng nilulutong adobo, nanigas si Tina. Ang hawak niyang sandok ay nahulog sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng kanyang mundo na biglang gumuho. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ni Robbie, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan, na nagsasalita sa malamig at walang emosyong tono. Ma, hayaan mo na siya. Sayang ang laway mo sa taong hindi naman makapagbigay ng tagapagmana. Tina, please, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Masaya na ako kay Cammy at buntis siya sa triplets. Isipin mo na lang, baka mas mainam na maghiwalay na tayo habang maaga pa. Tina stood still. Sa harap niya, sa ibabaw ng hapagkainang kasing kinis ng salamin, nakalatag ang paboritong putahe ni Robbie na maingat niyang inihanda simula pa kaninang 4:00 ng madaling araw. Ang usok na nagmumula sa mainit na pagkain ay tila isang mapang-uyam na paalala ng kanyang mga taon ng pagsisilbi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging busy sa pag-aayos ng kurbata at damit ni Robbie, ay unti-unting nakatikom ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ang pait na bumabalong mula sa kanyang lalamunan, at ang bigat sa kanyang dibdib na halos hindi na niya kayang dalhin. Isang matamis na tawa ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Cammy sa kusina, nakahawak sa kanyang tiyan na tila isang tropeyo at tumingin kay Tina nang may mapanuring tingin. Tina dear, huwag ka nang umiyak. Hindi mo naman kasalanan kung hindi ka pinagpala ng pagkakataon na maging ina. Minsan kailangan lang nating tanggapin na may mga taong hindi talaga para sa pamilyang ito. Tina did not cry. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa asawang ito, ay naging blanko at malamig. Tila ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na dati ay nakatali sa kanila ay isa-isang naputol. Ramdam niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga ugat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang kakaibang uri ng pagising. Ang lahat ng hirap, ang bawat gabing nag-isa siya sa paghihintay, at ang bawat sakripisyo para sa negosyo ng mga Santos, ay tila naging isang malaking pagkakamali sa kanyang buhay. Doña Alicia threw a thick envelope on the table. Ang tunog ng envelope na tumama sa mesa ay naghatid ng isang matalim na hudyat ng katapusan. Iyan ang 20,000 piso. Sapat na yan para sa isang taong tulad mo. Ngayon din umalis ka na sa pamamahay na ito. Tina looked at the envelope, then at Robbie who wouldn't even meet her eyes. She felt a cold breeze brushing against her skin, an emptiness that she knew she had to embrace. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao na nagwawala sa loob. Ang isip niya ay nagtatanong sa gitna ng katahimikan. Isang tanong na tila isang sumpa na kailangang sagutin ng kanyang sariling kapalaran. Sa loob ng 11 taon, naging anino lang ba ako sa sarili kong buhay? O ito na ba ang pagkakataong kailangan ko para tuluyang magising mula sa isang mahabang panaginip na puno ng kasinungalingan? Ang bawat hakbang ni Tina patungo sa silid tulugan ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat sulok ng mansyon na ito ay saksi sa kanyang paghihirap. Ang mga kortinang siya mismo ang nagpatahi, ang mga pader na siya ang nagpintura para makatipid, at ang mga alaalang unti-unting pinapatay ng bawat segundo. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay parang mga tuyot na bukal na hindi na makapaglabas ng anumang emosyon dahil sa lalim ng kanyang pagkabigla. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang maleta na nakabukas sa ibabaw ng kama. Hindi na niya kailangang mag-impake ng matagal. Sa loob ng 11 taon, ang kanyang mga gamit ay hindi kailanman naging prioridad. Kaunti lang ang kanyang mga damit, karamihan ay luma na at sadyang inireserba para sa mga gawaing bahay. Habang pinagpapatong-patong niya ang mga ito, napansin niya ang isang maliit na diary na nakatago sa ilalim ng drawer. Iyon ang kanyang lihim na record ng mga transaksyon sa negosyo ni Robbie, ang mga dokumentong siya ang nag-ayos tuwing gabi habang ang asawa niya ay tulog o nasa labas. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Robbie nang walang kumatok. Ang muka ay bakas ang pagkainip. Bakit ang bagal mo? Gusto ni Cammy na malinis na ang kwartong ito bago sumapit ang gabi. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Tina.
kunin mo na ang pera sa mesa at umalis ka na. Tina stood up, holding the diary against her chest. Tumingin siya kay Robbie, hindi na may pagsusumamo, kundi may pagtataka. Robbie, sa loob ng 11 taon, kahit minsan ba, naging totoo ang lahat ng pangako mo sa akin? O sadyang ginamit mo lang ako para maging tulay sa iyong tagumpay? Tumawa si Robbie, isang tawang puno ng pangungutya. Tagumpay, Tina, gising! Ang tagumpay ko ay dahil sa diskarte ko, hindi dahil sa pagtitipid mo sa kusina. Huwag kang feeling na ikaw ang may gawa ng lahat. Isang simpleng asawa ka lang at wala ka ng silbi ngayon, tapos na ang usapan. Bumaling si Robbie at lumabas na parang wala lang, iniiwan si Tina sa gitna ng silid na unti-unti nang nawawalan ng kahulugan. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyong humiwa sa huling sinulid ng kanyang pasensya. Tina didn't look back at the room. Isinara niya ang maleta, kinuha ang envelope na naglalaman ng 20,000 piso at lumabas. Habang bumababa siya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Doña Alicia na naguutos sa mga katulong na palitan ang lahat ng gamit ni Tina. Itapon ninyo ang lahat ng gamit niya. Ayokong makakita ng kahit anong bahid ng babaeng iyon sa bahay na ito. Mula ngayon, si Cammy na ang reyna rito. Tina stepped out of the house. Ang init ng hapon ay humampas sa kanyang mukha, ngunit ang puso niya ay nananatiling malamig. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy. Ang tanging dala niya ay isang maleta at ang maliit na diary na naglalaman ng lahat ng sikretong maaaring magpabagsak sa mga taong nagtapon sa kanya na parang basura. Sa bawat hakbang palayo sa gate ng mansion, nararamdaman niya ang isang kakaibang lakas na dati ay hindi niya alam na mayroon siya. Isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan habang tinitingnan niya ang mansyong unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Kung ang lahat ng aking pagmamahal ay naging isang sumpa, handa na ba akong gawing sandata ang katotohanan para sa aking pagbabayad? Ang gabi ay bumabalot sa lungsod, ngunit ang dilim sa labas ay hindi mas malalim kaysa sa kawalan ng direksyon na nararamdaman ni Tina. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, dala ang maliit na maleta. Ang 20,000 piso na ibinigay ni Doña Alicia ay nakatago sa kanyang bulsa. Isang halagang sapat lamang para sa ilang linggo, ngunit isang insulto para sa 11 taon ng kanyang buhay. Hindi siya humagulhol. Ang bawat patak ng luha na dati ay nakalaan para sa pagsisisi ay tuyo na, pinalitan ng isang matinding determinasyon na maging buo muli. Tina made a phone call. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang isang boses sa kabilang linya. Si Mang Isko, ang matagal na katiwala ng pamilya na palaging nakatingin sa kanya ng may awa sa mansyon. Tina, anak, ligtas ka ba? Saan ka pupunta sa ganitong oras? Mang Isko, hindi ko alam, pero hindi na ako babalik doon. Salamat sa pag-aalala, pero kailangan ko nang magsimulang mag-isip para sa sarili ko, sagot ni Tina. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Alam ko ang ginawa nila sa'yo. Hawak mo ba ang diary? Anak, kung ano man ang nakasulat doon, huwag mong hayaang mawala. Iyon lang ang tanging katibayan ng lahat ng sakripisyong ibinigay mo sa kumpanya na hindi kinilala ni Robbie. Ang mga salita ni Mang Isko ay nagbigay ng liwanag sa madilim niyang isipan. Sa loob ng diary na iyon ay hindi lamang mga listahan ng utang at kita. Naroon ang mga pirma ni Robbie sa mga transaksyong kaduda-duda sa ilalim ng ngalan ni Doña Alicia. Noon inayos niya ang mga ito dahil akala niya ay protection ito para sa kanilang kinabukasan. Ngayon napagtanto niya na iyon ang susi para mabawi ang lahat ng ninakaw sa kanyang dignidad. Tina checked into a small, modest transient house. Hindi ito ang marangyang kwarto na kinagisnan niya, ngunit ito ay payapa. Inilatag niya ang kanyang mga gamit at binuksan ang diary. Sa bawat pahina, binabasa niya ang mga numerong siya mismo ang nag-encode. Bawat bilyong piso na dumaan sa kamay ni Robbie ay may bakas ng kanyang paghihirap. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Isang plano na hindi nakabase sa emosyon, kundi sa batas at katotohanan. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Hindi siya nagtago. Sa halip, nagsuot siya ng isang disenteng kasuotan, sinubukang magmukhang propesyonal, at nagtungo sa isang maliit na opisina ng isang abogado na dati niyang nakilala noong namatay ang kanyang ama. Tina, anong nangyari sa iyo? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ng abogado nang makita ang kanyang seryosong muka. Attorney, kailangan ko ng tulong ninyo. Gusto kong malaman kung paano ko mababawi ang lahat ng karapatan ko sa negosyong pinaghirapan ko.
at kung paano ko mailalantad ang lahat ng pandarayang ginawa ni Robbie Santos sa loob ng maraming taon. Ang pag-asa ay nagsisimulang sumibol, ngunit ang panganib ay nakabantay sa bawat sulok. Habang nagpapaliwanag si Tina, hindi niya napansin ang isang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng opisina, maingat na nagmamasid sa kanyang bawat kilos. Ang mga Santos ay hindi hahayaan na ang isang babaeng itinuring nilang walang silbi ay maging banta sa kanilang maruming imperyo. Sa gitna ng kanyang pakikipag-usap, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman ay sapat na para magpatigil sa kanyang tibok ng puso. Alam namin kung nasaan ka. Huwag mong subukang lumaban dahil walang sino man ang maniniwala sa isang babaeng tulad mo laban sa isang pamilyang tulad namin. Hindi pinansin ni Tina ang mensahe. Sa halip, ibinaba niya ang telepono sa mesa ng may determinadong mukha. Ang banta ay hindi na nagdudulot ng takot. Sa halip, nagbigay ito sa kanya ng kumpirmasyon na tama ang kanyang ginagawa. Kung hindi sila natatakot, hindi sila magpapadala ng babala. Ang takot ng mga Santos ang patunay na hawak niya ang susi sa kanilang pagbagsak. Attorney, hindi ko kailangan ng protection para sa aking sarili. Ang kailangan ko ay ang legal na paraan upang mapatunayan na ang bawat pisong namuhunan sa Santos Corp ay may bahagi ako. Wika ni Tina, ang kanyang mga mata ay matalim na nakapako sa mga dokumentong nakaladlad sa harap nila. Nagulat ang abogado sa pagbabagong ito ni Tina. Ang dating mahinhin at laging nakayukong asawa ay wala na. Sa harap niya ngayon ay isang babaeng handang makipagdigma. Sinimulan nilang suriin ang diary. Bawat pahina ay nagbubunyag ng mga hindi deklaradong kita, mga peking resibo at mga transaksyong ginawa ni Robbie para itago ang pera sa mga offshore accounts. Ito ay isang mina ng ebidensya na kayang magpabagsak sa buong pamilya Santos. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ni Robbie, hindi mapakali ang lalaki. Hawak niya ang kanyang telepono, naghihintay ng balita mula sa kanyang mga tauhan. Siguraduhin ninyong hindi siya makakaabala. Ipaalala ninyo sa kanya kung ano ang mangyayari kapag kinalaban niya tayo, bulalas ni Robbie. Sa tabi niya, nakaupo si Cammy, abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas, na tila walang pakialam sa gulo ng kanyang asawa. Bakit ka ba nag-aalala, Robbie? Tina is nothing. Isang simpleng babaeng walang pinag-aralan pagdating sa negosyo. Hayaan mo ang abogado natin ang gumawa ng paraan para patahimikin siya. Ani Cammy, ang boses ay puno ng mapang-aping tono. Ngunit ang hindi alam ni na Robbie at Cammy, ang bawat galaw nila ay unti-unting napapalibutan ni Tina. Gamit ang maliit na halagang iniwan sa kanya, nagsimula siyang bumuo ng alyansa sa mga dating empleyado na biktima rin ng kurakot na sistema sa kumpanya. Ang mga taong dati ay natatakot magsalita dahil sa takot kay Doña Alicia ay unti-unting lumalapit kay Tina, nagdadala ng mga impormasyon at dokumentong kailangan niya. Gabi na nang lumabas si Tina mula sa opisina ng abogado. Malamig ang hangin, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay naglalagablab. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan, napansin niya ang itim na sasakyang kanina pa nakasunod sa kanya. Huminto ito sa tabi niya, bumaba ang bintana at bumungad ang mukha ng isa sa mga kanang kamay ni Robbie. Tina, sumakay ka na. Gusto kang makausap ni Robbie. Maaari nating ayusin ito sa labas ng korte. Wika ng lalaki, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumigil si Tina. Humarap siya sa lalaki ng buong tapang. Sabihin mo kay Robbie, ang usapang ito ay hindi na matatapos sa isang simpleng pagkikita. Sa korte na tayo mag-uusap at doon, sisiguraduhin kong maririnig ng buong mundo ang lahat ng kasinungalingan ninyo. Ang sasakyan ay umandar papalayo ng mabilis. Iniwan si Tina sa gitna ng kalsada. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang paghihiganti. Ang paghihiganti na hindi idinadaan sa dahas, kundi sa katotohanan na matagal nilang sinubukang ibaon sa limot. Ngunit sa likod ng kanyang katapangan, may isang lihim na gumugulo sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga Santos para mapanatili ang kanilang maruming kapangyarihan? Ang buong Santos Corporation ay tila isang malaking entablado kung saan ang bawat empleyado ay nagkukunwaring masaya, ngunit ang totoo ay puno ng takot. Sa pagpasok ni Tina sa lobby ng kompanya, hindi siya nagmukhang isang babaeng itinaboy. Suot ang isang desente at maayos na kasuotan. Tila isang bagong tao na may dalang bagyo ang kanyang bawat hakbang. Ang mga gwardya na dati ay humaharang sa kanya ay hindi alam kung paano siya tutugunan. Ang aura ni Tina
ay hindi na ang dating amo na mabait, kundi isang taong walang kinatatakutan. Sa loob ng kanyang dating opisina, na ngayon ay kuta na ni Cammy, ay nagaganap ang isang matinding diskusyon. Bakit nandito ang babaeng iyon? Sigaw ni Doña Alicia, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong hallway. Robbie, paalisin mo siya! Hindi siya dapat makatapak sa lugar na ito. Ngunit hindi nakinig si Robbie. Nakatayo siya sa bintana, pinapanood ang paglalakad ni Tina sa lobby. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Nang makapasok si Tina sa elevator, sinalubong siya ng mga bulong-bulungan. Ang ilang empleyado na dati ay nakatanggap ng tulong mula sa kanya ay lihim na nagbibigay ng mga folder, mga dokumentong magpapatunay na ang mga proyektong idineklara ni Robbie bilang lugi ay siya palang pinagkukunan nito ng pondo para sa kanyang luho. Tina reached the executive floor. Hindi siya huminto sa harap ng sekretarya. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina ni Robbie na ikinagulat ng lahat. Cammy was lounging in the executive chair with her feet up on the desk, looking like she owned the world. Tina, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan mo na bang disqualified ka na sa pamilyang ito? Tanong ni Cammy na may halong pangungutya habang dahan-dahang tumatayo. Tina did not blink. Tumingin siya kay Robbie na nakatayo sa gilid. Mukhang hindi alam ang gagawin. Hindi ako nandito para sa inyo. Nandito ako para sa sarili ko. Robbie, sa loob ng 11 taon, ginawa kong perpekto ang lahat ng records mo. Alam kong alam mo na lahat ng data na nasa iyo ngayon ay kopya lang. Ang original files, ang mga pirma na magpapatunay ng fraud, nasa akin. Namutla si Robbie. Anong sinasabi mo? Wala kang hawak na kahit ano. Tina smiled, isang ngiting hindi nakita ng mga santos sa loob ng mahabang panahon. Ganun ba? Bakit hindi mo tanungin ang inyong head accountant kung bakit biglang nag-audit ang Bureau of Internal Revenue kaninang umaga? Nagkaroon ng katahimikan. Ang lahat ng kulay sa mukha ni Doña Alicia at Robbie ay naglaho. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang kanilang sariling armas na nakatutok pabalik sa kanila. Hindi lang sila natalo sa laban ng emosyon, natalo sila sa laro ng kapangyarihan na sila mismo ang nagturo kay Tina. Ito ay babala lang, wika ni Tina habang dahan-dahang naglalakad palabas. Ang bawat paghihirap na ibinigay ninyo sa akin ay babalik sa inyo ng 10 beses na mas matindi. Cammy, enjoyin mo ang upuan na yan dahil hindi magtatagal, ang katotohanan ang magpapatalsik sa iyo riyan. Habang naglalakad siya papalabas ng gusali, ramdam ni Tina ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya tumigil. Isang malaking hakbang na ang nagawa niya. Ang mga santos ay nagsisimula ng mabuwag, at ang paghihiganti niya ay hindi pa man nagsisimula ng lubos. Dama na niya ang unti-unting paglaya mula sa tanikala ng nakaraan. Sa gitna ng kalsada, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa langit, ang mga ulap ay unti-unting humahati, na parang nagbibigay daan sa isang bagong umaga. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang nananatili. Magagawa ba niyang panindigan ang laban na ito hanggang sa huli, kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling kaligtasan? Ang galit ni Doña Alicia ay hindi na mapigilan. Matapos umalis ni Tina, ang buong opisina ay naging isang battlefield ng mga sigaw at pagbabasag ng gamit. Robbie, ano ang ginagawa mo? Bakit mo hinayaang makapasok ang babaeng iyon? Kung totoo ang audit na sinasabi niya, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Si Robbie ay hindi makasagot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang tawagan ang kanilang mga koneksyon sa gobyerno. Ngunit lahat ng kanyang tinatawagan ay abala o kaya ay ayaw sumagot. Ang panganib na dati ay isang malabong banta, ay unti-unti nang nagiging isang malaking bagyo na handang tumangay sa kanilang marangyang buhay. Samantala, si Cammy ay naging maputla. Ang kanyang pagkamayabang ay napalitan ng takot. Alam niyang kung bumagsak ang negosyo ni Robbie, mawawala rin ang lahat ng karangyaan na kanyang inaasam. Robbie, gawin mo ang lahat. Hindi tayo pwedeng bumagsak dahil lang sa isang babaeng hindi nakapagtapos ng mataas na antas ng edukasyon. Sa kabilang banda, si Tina ay kasalukuyang nasa isang tahimik na kafe. Hindi siya nagdiriwang. Sa halip, abala siya sa pag-aayos ng susunod na hakbang. Ang bawat impormasyong nakuha niya mula sa mga empleyado ay kanyang sinusuri. Hindi lang basta audit ang kanyang ipinagawa. Inilabas niya ang mga dokumentong nagpapatunay na si Cammy ay hindi naman talaga buntis. Isang lumang reseta mula sa isang klinika na nakuha niya sa tulong ng isang nurse na dating nagtrabaho para sa doktor ni Cammy ang nasa kanyang kamay. Ang mga triplets?
Iyon ay isang malaking kasinungalingan upang mapabilis ang pagpapakasal ni Robbie. Mang Isko, tawag ni Tina sa telepono. May balita na ba tungkol sa doktor na kinuha ni Cammy? Anak, nahanap na natin siya. Pero natatakot siya. Sabi niya, binayaran siya ni Cammy para maglabas ng peking medical records. Kausapin mo siya ng maayos. Sabihin mo sa kanya, mas matindi ang parusa ng batas kapag napatunayan na nagsabwatan siya sa fraud. Mas mabuting siya ang magsabi ng totoo kaysa siya ang masunog kasama ng mga santos. Ang bawat hakbang ni Tina ay parang paglalagay ng mga pyesa sa isang chessboard. Hindi siya nagmamadali. Gusto niyang makita ang unti-unting paghina ng mga santos bago niya ibagsak ang huling piraso. Ngunit hindi lang siya ang gumagalaw. Sa dilim, isang anino ang sumusunod sa kanya. Isang lalaking may hawak na camera ang lihim na kumukuha ng mga litrato niya sa cafe. Hindi napansin ni Tina na habang siya ay nakatutok sa kanyang mga dokumento, may isang taong nagmamasid sa kanya mula sa kabilang kanto. Ang mga santos ay hindi lamang basta nakaupo. Sila ay nagpaplano rin ng sarili nilang kontra-atake. At ang sunod na hakbang ay maaring maging mitsa ng mas malaking trahedya. Sa paglabas ni Tina sa cafe, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang batok. Isang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala. Sa gitna ng gabing iyon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Kaya ko pa bang ituloy ito kung alam kong ang bawat hakbang ko ay naglalagay rin sa aking buhay sa panganib? Ang banta ay hindi lamang nananatili sa isip. Ito ay naging realidad. Pag-uwi ni Tina sa kanyang transient house, nakita niyang nakabukas ang pinto. Hindi siya pumasok. Nanatili siya sa madilim na pasilyo, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibong gustong kumawala sa hawla. Alam niyang hindi ito aksidente. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa loob. Ang kanyang mga damit ay nagkalat sa sahig. Ang mga gamit niya ay binaligtad. At ang diary, ang tanging hawak niyang ebidensya, ay wala na sa pinagtataguan nito. Nawala. Ang lahat ng paghihirap niya, ang lahat ng katibayan na inipon niya sa loob ng mahabang panahon, ay kinuha sa isang iglap. Tina felt a sharp pain in her chest. Not from anger, but from a sudden realization. Ang mga santos ay hindi lamang basta natatakot. Sila ay handang pumatay. Sa gitna ng gulo, isang piraso ng papel ang nakita niya sa ibabaw ng mesa. May nakasulat na maikling mensahe sa wikang Tagalog. Huwag kang magmatapang, Tina. Ito ang huling babala. Kung gusto mo pang mabuhay, kalimutan mo na ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, ang kanyang determinasyon ay nayanig. Kung wala na ang diary, wala na siyang laban sa korte. Wala na siyang patunay. Ang kanyang buong plano ay gumuho sa isang kisap mata. Umupo siya sa sahig, ang mga luha na matagal niyang kinimkim ay nagsimulang pumatak. Pakiramdam niya ay siya ang natalong biktima muli. Ngunit habang nakatingin siya sa kawalan, isang bagay ang napansin niya. Ang maliit na notebook na iyon ay hindi lamang ang tanging kopya. Ang bawat pahina, ang bawat resibo, ay kanyang na-scan at na-save sa isang cloud storage na hindi alam ng sino man. Hindi pa niya ito sinasabi kahit kanino, maging sa kanyang abogado. Isang matamis at malungkot na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Akala niyo ba ay iyon lang ang tanging armas ko? Bulong niya sa sarili. Ang takot na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Hindi na ito laro ng mga dokumento. Ito na ang laro ng pagpapabagsak sa mga taong akala nila ay sila ang may control. Kinabukasan, imbes na magtago, nagtungo si Tina sa isang pampublikong lugar. Sa harap ng main office ng Santos Corporation. May dala siyang malaking placard, ngunit hindi ito protesta. Nakasulat dito ang isang hamon. Ang katotohanan ay hindi nawawala, ito ay naghihintay lang ng tamang panahon para lumabas. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang mga gwardya ay nagmamadaling lumabas upang siya ay paalisin. Ngunit bago pa man siya mahila ng mga gwardya, isang camera crew mula sa isang kilalang news agency ang dumating. Hindi inasahan ni Tina na ang mensaheng iniwan niya sa social media ay magkakaroon ng ganitong epekto. Ang mga santos ay hindi na makakatago sa dilim. Ang bawat kilos nila ay binabantayan na ngayon ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Robbie at Cammy na lumalabas sa gusali. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at galit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito,
Hindi na yumuko si Tina. Sa halip, tumingin siya ng diretso kay Robbie at sa isang mahinang boses na siya lang ang nakakarinig, sinabi niya, "Ngayon, sino ang dapat matakot?" Ang buong paligid ay naging saksi sa unti-unting paghina ng mga Santos. At ang bawat flash ng camera ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanilang huwad na reputasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ni Tina na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Dahil ang mga taong wala nang mawawala ay mas mapanganib kaysa sa mga taong mayroon pang itinatago. Ang television sa lobby ng Santos Corporation ay nakabukas sa isang balita. Doon nakita ni Robbie ang sarili niyang mukha na nakapaskil sa screen, kasama ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga anomalya. Hindi lang ito tsismis. Ito ay isang formal na investigasyon na inilunsad matapos ang paglabas ng mga ebidensya sa social media ni Tina. Ang mga stock ng kanilang kumpanya ay nagsimulang bumagsak sa bawat segundong lumilipas. "Robbie, ano na ang gagawin natin?" sigaw ni Cammy na kanina papabalik-balik sa opisina. "Ang mga kliyente natin tinatawagan ako. Sinasabi nilang kakansilahin na nila ang kontrata." Hindi nakapagsalita si Robbie. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring, ngunit hindi na niya ito sinasagot. Ang kinakatakutan niya ay hindi lamang ang pagkalugi ng pera. Ito ay ang posibilidad na makulong. Alam niya ang mga batas na kanyang nilabag. At alam niya na kapag ang kaso ay naging pampubliko na, mahirap na itong ayusin sa pera lamang. Sa kabilang banda, si Tina ay nasa loob ng opisina ng kanilang abogado, kasama ang ilang mga dating empleyado na handang tumestigo. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang kwento ng pang-aapi, ng mga hindi binayarang overtime, at ng mga illegal na gawain ni Doña Alicia. Ang vow of silence na matagal nang pinaiiral ng mga Santos ay tuluyan ng nabasag. "Tina, handa na ang lahat ng affidavits." Wika ng abogado habang inaayos ang mga dokumento. "Sa oras na isampa natin ito, hindi na makakaabala ang kahit anong impluensya nila." Tina nodded. Sa bawat dokumentong nilalagdaan ng mga empleyado, nakikita niya ang bawat luha na kanilang ipinagkait sa loob ng mahabang panahon. Ito ay hindi na lamang laban ni Tina. Ito ay laban na ng lahat ng taong tinapakan ng mga Santos. Habang naghahanda silang umalis, nakatanggap ng tawag si Tina mula sa isang hindi kilalang numero. "Tina, itigil mo na ito. Pwede nating pag-usapan. Gusto naming ibalik sa iyo ang lahat ng perang nakuha namin. Huwag mo lang ituloy ang demanda." Boses iyon ni Doña Alicia na sa unang pagkakataon ay narinig niyang nanginginig sa takot. Tumingin si Tina sa malayo. Ang boses ng babaeng dati ay nagdidikta sa bawat galaw niya ay wala na ang dating bagsik. "Doña Alicia, ang pera ay nababawi. Ang 11 taon ng aking buhay na sinayang ninyo, hindi nyo na kayang bayaran iyon." Ibinaba ni Tina ang telepono nang hindi na naghihintay ng sagot. Hindi na niya kailangan ng kanilang apology o ang kanilang pera. Ang kailangan niya ay hustisya. Paglabas nila ng opisina, sinalubong sila ng mga mamamahayag. Dito, humarap si Tina sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang asawang iniwan, kundi ng isang babaeng nagkamit ng kanyang kalayaan. Ang laban na ito ay para sa lahat ng mga kababaihan na ginamit, niloko at itinapon. Hindi tayo kailanman magiging walang silbi. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ni Tina ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bigat ng utang na loob na dati ay pilit na idinidikta sa kanya. Ang konsepto ng utang na loob na naging bilangguan niya ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ngayong gumuho na ang kanilang mundo, anong uri ng paghihiganti ang gagawin ng mga taong wala nang natitirang dignidad? Hindi na mapigilan ang pagguho ng imperyo ng mga Santos. Sa loob ng 2 araw, ang kanilang mga bank account ay pansamantalang na-freeze dahil sa court order na nakuha ng abogado ni Tina. Ang mga kontratang dati ay pinaglalabanan ng mga investors ay isa-isang kinansela. Sa loob ng mansion, ang dating marangyang kapaligiran ay napalitan ng tensyon at matinding pag-aaway. "Lahat ito ay kasalanan mo, Robbie. Kung hindi ka lang nagpadala sa tukso ng babaeng iyon, hindi tayo mapapahiya ng ganito." Sigaw ni Doña Alicia habang itinuturo ang kanyang anak. Ang babaeng dati ay laging nakataas ang noo ay makikita na ngayon ang pagtanda sa bawat kunot ng kanyang mukha. Si Robbie, na dati ay laging maayos manamit, ay nakaupo sa sahig, ang kanyang buhok ay magulo. Si Cammy naman ay nasa isang sulok,
Hindi na nag-aayos ng alahas, kundi abala sa pag-ayos ng kanyang gamit. Handa nang tumakas sa sandaling magulo ang lahat. "Huwag niyo akong sisihin," ganti ni Robbie. Ang kanyang boses ay puno ng desperation. "Kayong dalawa ang nagsabi na kailangan natin ng pera. Kayong dalawa ang nagtulak sa akin na gawin ang mga shortcuts na yon." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Mang Isko. Hindi na siya ang tahimik na katiwala na laging nakayuko. Sa kanyang mga kamay ay isang kopya ng kasunduan na matagal na nilang pinagtataguan. "Doña Alicia, Robbie, tapos na ang laro. Narito ang mga sheriff at ang mga pulis. May warrant of arrest na para sa inyong tatlo." Pumasok ang mga autoridad, dala ang mga handcuffs. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay naging lugar ng kahihiyan. Habang kinakaladkad sila palabas, hindi mapigilan ni Tina na manood mula sa malayo, sakay ng isang kotse. Hindi siya bumaba. Hindi niya kailangang makita ang kanilang pagluha. Sapat na sa kanya ang malaman na ang hustisya ay hindi bulag. Ngunit habang papaalis ang mga pulis, nakita ni Tina si Cammy na tumatakas sa likod na pinto. May dalang maliit na bag. Hindi niya ito hinabol. Hinayaan niya ito. Alam ni Tina na ang tunay na parusa kay Cammy ay hindi ang kulungan, kundi ang pagharap sa mundo na alam na ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Sa pagmamaneho ni Tina palayo, naramdaman niya ang isang matinding katahimikan. Ang kanyang misyon ay halos tapos na. Ang mga taong nagpahirap sa kanya ay wala na sa kanyang buhay. Ngunit habang tinitingnan niya ang reflection sa rearview mirror, nakita niya ang sarili, isang babaeng nakaligtas. Ngunit may mga peklat na hindi agad mawawala. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isip habang papalubog ang araw. Ngayong wala na ang mga taong nagdidikta sa aking kapalaran, sino na nga ba ang tunay na Tina na matagal kong kinalimutan sa loob ng 11 taon? Ang buhay sa labas ng mansyon ay mas malawak kaysa sa akala ni Tina. Sa mga araw na sumunod, ang pangalan ng mga Santos ay naging laman ng bawat balita. Isang babala sa lipunan tungkol sa kasakiman at maling pagtrato sa kapwa. Si Robbie at Doña Alicia ay abala sa pakikipaglaban sa mga kaso sa korte, habang si Cammy naman ay naging isang multo sa sarili niyang mundo, walang matirahan at iniiwasan ng lahat ng dating kaibigan. Si Tina ay nagsimulang mamuhay ng simple. Kinuha niya ang trabaho sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Dito hindi na siya ang asawa ni Robbie Santos. Dito siya ay si Tina, ang babaeng nakakaunawa, ang babaeng nakaligtas, at ang babaeng nagbibigay ng pag-asa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa kanyang opisina, isang pamilyar na anino ang huminto sa harap ng kanyang pinto. Si Robbie, ngunit hindi na ito ang lalaking kilala niya. Payat, gusot ang damit, at bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagsisisi. "Tina," tawag nito sa mahinang boses. "Hindi ako nandito para humingi ng tawad. Alam kong huli na ang lahat. Gusto ko lang sabihin na, tama ka. Ang lahat ng ginawa ko ay isang malaking pagkakamali." Hindi tumayo si Tina mula sa kanyang upuan. Tiningnan niya ang lalaking dati niyang iniyakan. Ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Ngayon, wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Ang tanging nararamdaman niya ay awa para sa isang taong nilamon ng sarili niyang kapalaluan. "Robbie, ang mga pagkakamali mo ay may kaukulang bayad. Hindi sa akin kundi sa batas at sa sarili mong konsensya," tugon ni Tina ng mahinahon. "Hindi ko kailangan ang pagsisisi mo. Ang kailangan ko ay ang pag-usad ng buhay ko nang wala ka." Umalis si Robbie nang nakayuko. Sa kanyang paglisan, tila isinama niya ang huling bahagi ng nakaraan ni Tina. Pagkaalis nito, kinuha ni Tina ang isang lumang litrato na itinago niya sa ilalim ng kanyang mesa. Litrato ng kanyang sarili noong bago pa siya ikasal. Noong siya ay may sariling mga pangarap. Hinaplos niya ang kanyang sariling mukha sa litrato. "Tina, nandito ka na," bulong niya sa kanyang sarili. Sa labas, ang mga bata ay naglalaro sa parke. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, at ang bawat hininga niya ay sariwa. Hindi na siya ang babaeng laging naghihintay. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Siya ay malaya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na nananatiling sagot sa lahat ng kanyang pagdurusang pinagdaanan. Kung bibigyan man ako ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, babaguhin ko ba ang lahat o tatanggapin ko ang sakit dahil iyon ang nagturo sa akin kung gaano katibay ang aking pagkatao?
Ang pagdinig sa korte ay hindi naging mahaba. Ang mga ebidensya ay napakatibay at ang mga testimonya ng mga dating empleyado ay parang mga pako na nagbaon sa kabaong ng kredibilidad ng mga Santos. Habang nakaupo sa loob ng courtroom, pinapanood ni Tina ang pagbabago ng lahat. Si Doña Alicia, na dati ay laging nakataas ang kilay, ay mukhang matanda na at pagod na pagod. Si Robbie naman ay nakatingin lang sa sahig. Hindi matagpuan ang lakas ng loob na tumingin sa paligid. Nang lumabas ang hatol, ang katahimikan sa loob ng courtroom ay parang mabigat na kumot. Guilty. Ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ng pagkakakulong dahil sa fraud, perjury, at malawakang panlilinlang. Habang kinakaladkad sila palabas ng mga tanod, isang sandali ng pagtatagpo ang nangyari. Tumingin si Doña Alicia kay Tina. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging ang natitirang puot na dati nilang ipinapakita. Akala mo ba ay tapos na ito, Tina? Ang mga taong katulad mo ay mananatiling hanggang sa ibaba lang, bulong ni Doña Alicia habang dumadaan sa harap niya. Hindi sumagot si Tina. Ngumiti lang siya ng bahagya, isang ngiti ng pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil iyon ang paraan niya para palayain ang sarili sa anumang natitirang tanikala ng kanilang impluwensya. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Doon, naghihintay si Mang Isko, ang matapat na kasama na hindi siya iniwan. Anak, tapos na ang lahat, malaya ka na. Hindi pa ito ang katapusan, Mang Isko, ito ay ang tunay na simula, sagot ni Tina. Samantala, sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod, si Cammy ay nag-iisa. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang mga mamahaling damit. Ang kanyang buhay na binuo sa kasinungalingan ay naglaho na parang bula. Sa bawat pagbukas ng kanyang pinto, inaasahan niyang darating ang isang taong magliligtas sa kanya, ngunit walang dumating. Ang kanyang kapalaran ay hindi na nakadepende sa kanyang kagandahan o sa kanyang kakayahang manlinlang, kundi sa kanyang kakayahang harapin ang realidad ng isang buhay na walang kasinungalingan. Tina went back to the foundation where she worked. Sa pagpasok niya, sinalubong siya ng mga ngiti ng mga kababaihan na dati ay wala ring tinig. Ang bawat isa sa kanila ay naghahanap ng pag-asa, at si Tina ang naging simbolo nito. Hindi na siya ang babaeng sumasakripisyo para sa pamilya ng iba. Siya na ang babaeng nagbubuo ng pangarap para sa sarili at sa kapwa. Habang nakatingin siya sa bintana, pinagmamasdan ng buhay na unti-unting bumabalik sa normal, napagtanto ni Tina na ang lahat ng sakit, ang pangungutya, ang pagtataboy, ang pagtataksil, ay mga pait na nagdala sa kanya sa tamis ng kasalukuyan. Hindi niya kailangang balikan ang nakaraan para maging buo. Ang bawat piraso ng kanyang puso na nawala ay napalitan ng bago, ng mas matibay at ng mas malaya. Isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan, hindi na bilang isang pasanin kundi bilang isang pagbati sa kanyang bagong kinabukasan. Kung ang bawat hirap ay nagbubunga ng ganitong kapayapaan, handa na ba akong yakapin ang bukas ng walang takot, ng walang pag-aalinlangan at ng may buong pagmamahal sa sarili? Ang panahon ay parang isang ilog na patuloy na dumadaloy, naglilinis ng mga dumi ng nakaraan, at nagdadala ng sariwang simoy ng kinabukasan. Isang taon na ang nakalipas mula nung gumuho ang imperyo ng mga Santos. Ang mansyon na dati ay kulungan ni Tina ay ibinenta na sa mga estranghero, at ang bawat bakas ng kanyang paghihirap ay tuluyan ng nabura ng oras. Nasa isang maliit ngunit maaliwalas na garden si Tina. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape, pinagmamasdan ang pagbukadkad ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay hindi na bakas ng pait, kundi mapa ng kanyang mga karanasan, mga aral na nagturo sa kanya na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Dumating si Mang Isko. May dalang isang sobre. Tina, may sulat mula sa korte. Mukhang pinalna ang desisyon tungkol sa mga natirang assets ng Santos Corporation. Ibinigay na nila sa iyo ang bahaging nararapat para sa iyo bilang kabayaran sa lahat ng ninakaw nila sa iyong serbisyo. Tiningnan ni Tina ang sobre. Hindi ito ang nagbibigay sa kanya ng saya. Ang tunay na kayamanan ay ang kalayaan na nararamdaman niya sa bawat paggising sa umaga. Mang Isko, gamitin natin ang perang iyan para palakihin ang ating foundation. Marami pa tayong kababaihan na dapat tulungan. Gusto kong malaman nila na hindi sila nag-iisa. Habang naglalakad siya sa parke, nakasalubong niya ang ilang mga babaeng dati niyang natulungan. Ang mga ngiti nila, ang pasasalamat sa kanilang mga mata,
Iyon ang kanyang tunay na premyo. Hindi siya naghahanap ng pagkilala, hindi siya naghahanap ng paghanga. Ang pagtulong sa kanila ay isang paraan ng pagyakap sa bahagi ng kanyang sarili na dati ay nakalimutan niyang alagaan. Sa paglubog ng araw, tumayo si Tina sa tapat ng dagat. Pinapanood ang paghalik ng langit sa tubig. Ramdam niya ang hanging humahaplos sa kanyang buhok, sariwa at malaya. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa mga pader ng isang mansyon. Siya na ang babaeng bumuo ng sarili niyang mundo. Ang lahat ng tanong na dati ay nagpapahirap sa kanya ay nasagot na. Ang sakit ay nagbigay daan sa lakas. Ang pagtataksil ay nagbigay daan sa katapatan. At ang pagkawala ay nagbigay daan sa tunay na pagkakakilanlan. Si Tina ay hindi na lamang isang pangalan, siya ay simbolo ng pag-asa. Bago siya tuluyang umuwi, lumingon siya sa dagat at bumulong, isang pangako sa sarili na kailanman ay hindi na mabubura. Salamat sa sakit, dahil kung wala ito, hindi ko makikilala ang babaeng nasa harap ko ngayon, matapang, malaya, at higit sa lahat, totoo. Sa ilalim ng mga bituin, huminga ng malalim si Tina. Ang bukas ay hindi na isang misteryo na puno ng takot. Ito ay isang canvas at siya ang may hawak ng brush. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang pagkakamali, kundi nagsisimula sa isang bagong yugto na punong-puno ng pag-asa. Tapos na ang bawat pait at ang natira na lamang ay ang tamis ng isang buhay na tunay na kanya. Ang huling kabanata ng aking nakaraan ay tuluyan ng naisara, at sa bawat paglingon ko, ang tanging nakikita ko na lamang ay ang aral na aking napulot sa gitna ng unos.